na wala na akong gumagawa ng real evidence, lahat po testimonial evidence na lang. Kaya nagkakaproblema po talaga ang justice system. Yun po yung kino-correct namin ngayon, ma'am. Paano nyo i-correct yan kung cold file yan? Eh di cold file lalo pagdating sa Amsterdam. Kasi pahaba ng pahaba yung panahon. Eh kung walang katibayan, walang physical evidence, eh kahit dalhin mo, kalagkarin mo yan sa ICC. Yung sistema ko ngayon, basta meron ng demanda, kinakailangan pong magsama ang pulis at piskal para naman maging Ayan o, anong observation nyo dito sa ginagawa ni Aimee? Sa halip na tulungan ng mga investigador, ang cabinet secretary ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, President Marcos, kanyang idinidiin pa at sinisiraan pa niya. Pinipilit niya sa lagi na mali at bakit dun sa ICC nagpunta. Eh, sinabi na nga, noong mga panahon yun, walang tiwala sa justice system. Panahon ni Duterte, dahil takot kay Duterte yung mga complainant, namatayan na nga, takot pa. Doon nagpuntahan sa ICC, hindi maintindihan ni Aimee. Diba? Kaya ngayon lang nagsisimula ang kanyang kapatid, Marcos administration, na bigyan ng hustisya ang mga naging biktima. Diba? At sinasabi nga ni Boying Remulla, wala ngang blatter, walang police report. Saan mo makakaroon nagsisimula ng investigasyon? Kaya na nga po, pinipilit niyang mas tama, para pang nito, tama pa yung ginawa ng Duterte administration kaysa ginagawa ng kanyang kapatid, Marcos administration. Anong klaseng Aimee ito? Ay naku, kayo pong mga butanteng Pilipino. Kaya nga tinatanong ko, ito ba in aid of legislation para gumawa ng batas kahit na 3 weeks na lang ang natitirang trabaho ng 18 ng 19 Congress, patapos na ito? Or in aid of re-election? In aid of re-election or politika lang, pang-election lang kasi kandidato siyang senador. Pero tingin ko sa akin pong opinion at analysis, hindi makakakuha ng boto si Aimee dito sa kanyang ginagawang ito. Sa tingin ba ni Aimee, susuportahan siya ng mga DDS? Galit ang DDS sa kanya, hindi ko naman nilalahat. Maraming DDS walang tiwala sa kanya. Masyado nang late itong kanyang ginagawa. Sabi nga ni Senator Bongo kahapon, too late, baliwala na ito, may babalik pa ba rin yun si Duterte dito sa Pilipinas? Sabi ni Senator Bongo kahapon, too late na itong investigasyon kasi alam niya wala na mangyayari ito. Pero re-election na lang. So nagtanong pa dyan si Alan Peter Cayetano na dinurog din yung PNP kahapon at mga sekretary na kamping-kampi rin kay Duterte, awang-awa kay Duterte. Ganon din si Jingo Estrada, laging binabanggit yung nangyari sa buhay ng kanyang ama nung makulong at na-aresto rin. Iba naman ang istorya nun. Okay? So paikot-ikot lang ho talaga si Aimee at itong mga senador. So ito yung, kaya ngayong ating title dito sa MA Pinoy TV, Pro Duterte Senador nakilala, nagpakilala sa hearing kahapon. Ang totoo. Diba? Kaya walang nagkakaso kay Digong dito sa Pilipinas kasi po takot ang mga biktima, ang mga pamilya ng mga biktima na itong kanilang mga kaso ay mababasura lamang. Bakit? Bukod po sa syempre mga kilala po yan na politiko, kahit po umakyat hanggang Supreme Court ang kanilang mga kaso ay may posibilidad po na matalo. Bakit? Kasi nga appointed ni Digong ang lahat na halos ng maestrado sa Supreme Court. Hindi naman natin sinasabi na bias or magiging madaya sa kanilang paghuhurado itong mga taga Supreme Court, pero diba, andun yung yung parang alam niyo yung na-intimidate yung mga pamilya ng biktima na baka walang mangyari sa kanilang kaso. So kaya ito, nung dito po sa hearing na ito, mabuti na lamang po talaga at ginawa din tong hearing na to kasi nakita natin kung sino yung mga ulupong sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kung sino yung mga dapat na huwag suportahan, huwag iboto, at huwag pong tangkilikin sa mga darating na panahon dahil kino-question po nila ang rule of law, kino-question po nila ang napakaayos na ginawa na pagsagot, pagtugon sa ating pananagutan sa Interpol. Diba? Actually, meron pong mga paliwanag pero ayaw pakinggan nitong mga senador na to. Lalo na tong si Aimee Marcos. Ayaw pakinggan ang paliwanag ng mga eksperto. Nagdudunong-dunungan si Aimee Marcos na kunwari alam niya ang lahat ng batas. Na kunwari alam niya ang lahat ng rules ng ICC. Ito nga mga didis, ang gusto nila.
ipatupad ang rules ng ICC sa Pilipinas. Pero sinasabi nila na hindi na tayo sakop o hindi na tayo under the jurisdiction ng ICC. Diba ang gulo? Ay, naku talaga. Ito pa po yung video. Haba pa ho ito. Gusto pa ba rin nyo? Sige, tuloy natin. Ha? Hindi ho pangkaraniwan itong ginawang ito eh. Ako, ang tingin ko, nakikinig ako sa akin kahapon. Anong aral ang makukuha natin dito? Halatang halata mo naman yung chairman ng Committee on Foreign Relations na si Senador Jaime Marcos, kapatid ng ating Pangulo, mas kinakampihan pa si Duterte kaysa yung policy ng kanyang ama, ng kanyang kapatid, ng gobyernong ito. Pati cabinet secretary at mga pulis, iniipit talaga niya, ibang klase, ha? Sa ako si Senador Jaime, delikado ka sa eleksyon. Para naman maging maayos ang kaso. Kasi hindi naman pwede iutos ng polis sa piskal o iutos ng piskal sa polis na gawin ng kanya-kanyang trabaho. Dapat po magsama sila. Yun po ang gist ng aming training program ngayon between the police enforcers and the fiscals. Tapos itatransmit pa yan sa ICC, di ba? Di mas mahaba yung proseso, mas natagalan pa tayo, mas kawawa yung mga mas haba pa yung proseso eh. Kung dito, di harap-harapan na lang na matapos na. Hindi po ba? Sana po magawa natin. Hindi talaga naintindihan ni Jaime ang tinatanong niya. Sinabi na nga ni Boyeng Remulla, 2016, 2017, nag-file na yung mga biktima sa ICC. Nagpuntahan sa ICC nga yung mga biktima kasi walang tiwala sa Duterte administration ang justice system. Noon pa yun, ang sinasabi niya ni Jaime ngayon, bakit daw hindi nag-file dito? Hindi nga nag-file dito ngayon eh. Alam nga namang withdrawin yung ipinailang kaso sa ICC at dito i-refile sa Pilipinas. Hindi ho mangyayari yun. Naka-file na dun eh. Kung merong another complainant o iba pang complainant, siguro pwede na dito mag-file. Ay pinipilit ho talaga ni Jaime na mali yung ginawa ng mga complainant, nagpunta sa ICC, mali yung ginawa ng gobyerno, ng kanyang kapatid dahil nakipag-ugnayan sa Interpol at pagkakahuli kay Digong. Yun ang gusto niyang palabasin dito eh. Ewan ko sa inyo, anong inyong tingin dyan? Ito, hanggang sa mga susunod na tao. Kasi sabi ito nito, talagang sinisikap namin na talagang baguhin ang sistema. Hindi ko madali, pero hindi ko may nawawalan ng pag-asa na marami na akong pagbabago nangyayari sa sistema natin. Isa pa. Kunwari may mga nagsampa ng demanda kay Digong noong 2017. Ano mangyayari? Ano nga akala ni Jaime Marcos? Hindi mababasura ang mga kaso na ito? Didinggin ito ng pata sa mga korte natin noon? Kung maalala po ninyo, si Kibuloc 2 beses kinasuhan yan sa Davao City. Ano nangyari? Ibinasura. Nabasura yung kaso. Ngayon, nung dininig po ulit yung kaso, ni-review. Nakitaan ng probable cause. Bakit? Kasi doon po sa ibang korte dinala. Nung ni-review, nakitaan. Dapat talagang magbayad sa kanyang mga kasalanan si Kibuloc. Kaya po ipinahuli. Si Kibuloc yun, tauhan lang ng presidente noon. Ano tawag sa kanya noon? Spiritual advisor. Si Kibuloc na nabasura ang kaso eh. Di what more pa kaya? Kung si Digong ang kakasuhan mo noong panahon na yun? Tingin mo magpo-prosper yung kaso? Mag-isip ka naman. Jaime Marcos, kaya tama yung sinabi ni Sir Mike Abi. Delikado to sa darating na eleksyon, si Jaime. Ayawan ka na nga ng mga loyalista. Ayaw na din sa'yo ng mga DDS. Ano ba pinagsisiksik mo dyan? Kay Digong. Hindi ka naman Duterte. Hindi mo naman kaano-ano yung mga yan. Binastos na nga tatay mo eh. Ano pa pinagsisiksik mo dyan? Ano pang utang na loob ang kailangan mong bayaran? Naging vice-presidente na nga yung si BP Sara dahil kay PBBM. Diba? Jesus Maria, ano bang... Ewan ko ba kung anong problema nitong si Jaime Marcos, Parang hindi Marcos. Inuulit ko, yung bang mga DDS na kumbinsi ba ni Jaime na suportahan siya o kampihan siya dito sa ginagawang ito? Definitely, yung mga biktima ng mga extrajudicial killing or tukhang na meron daw 20 hanggang 30,000 na tao, kataong buhay na nawala, buhay na nawala, hindi talaga maniniwala kay Jaime. Ang nakakalungkot dito, Marcos ito.
kapatid na nakakatanda ni Pangulong Marcos Jr. Ginagawa lahat, mga kaibigan, ni Pangulong Marcos kung paano maayos ang sistemang may kaugnayan sa justice system, ekonomiya, internal, external security, foreign policy, pero ito ho yung ginagawa ng kanyang kapatid. Kaya nga po, malaya po kayo makapag-comment, ano bang inyong tingin dito sa ginagawa ni Jaime? Siya ba'y tumutulong sa administrasyon o talagang sinisira niya ang administrasyon? Isipin mo, nandyan po ang haba niya, lahat ng cabinet secretary, pinagtatanong na dyan at lahat hinahanapan niya. Si Anyo, National Security Advisor, Gibo Teodoro, DND Secretary, isang Yosek o dalawang Yosek yata ng Department of Foreign Affairs, at yung magkapatid na Remulla, DOJ at DILG. Tinatanong na nga siya ni Remulla nag-imbestiga ba ang Senado sa insidente ng mga patayan ng mga panahong yun? Ilang beses tinanong, hindi niya sinagot. Nalilito siya. Anong nakakalito? Tinatanong ka lang kung nag-imbestiga kasi hindi niya masagot dahil walang investigasyong ginawa ang Senado sa extrajudicial killing. Sa totoo lang. So ngayon, na naghahanap ng hustisya ang mga biktima, nagpunta ng Interpol dahil karapatan nila yun, parang minamali pa. Wala daw justice sa bansa, mahina daw ang justice dito, kaya walang nangyayari. Noon nga Duterte administration, wala nga yun eh. Wala nga police report, paulit-ulit na sinasabi ng mga Remulla, hindi maintindihan ni Jaime. Pinipilit niyang siya ang tama. Hanggang sa mayroon pang mga legal issue dyan, nagdebate sila. Yun ako, sumablay talaga. Isipin mo, abogado si Remulla, makikipagdebate si Jaime, hindi naman abogado. Ay siya saan pupulutin ng argumento, di ba? Ito naman si Cayetano, lumutang na naman. Kapatid ni Pia na si Pia ay kandidato ni Pangulong Marcos, pero si Alan Cayetano patuloy ang batiko sa gobyerno dahil daw sa paghuli kay Digong. Bumabaliktad na naman si Cayetano. Dati Duterte yan, nag-Marcos kasi may kailangan siya dahil yung kanyang kapatid kandidato. Ngayong nandyan na, kasama na sa lineup ng kandidato. Ngayon Duterte na naman ang dating ni Cayetano. Alan Peter Cayetano, wala talaga ito si Alan. Saksakan po ng hindi mind niya kung anong prinsipyo meron ito. Si Jinggoy naman, ganun din. Lahat ng pinipilit kung anong nakaraan sa kanyang ama. Wala namang kinalaman yung buhay ng kanyang ama dito sa kasalukuyang problema kay Digong Duterte at saka sa Marcos administration. At si Bongo, expected natin talagang Duterte kahit anong mangyari. Okay? Si Sara Duterte, nagbigyan din ng pagkakataon kahapon, online, sumali sa hearing. So, expected natin. Inimbitahan ni Jaime si Sara Duterte at nagsumagot, nag-participate doon sa kanyang hearing. Anak yun, alam natin kung ano sasabihin. So, kayo pong mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo, kayo na po ang bahalang maghusga or sumuri. Anong klaseng kapatid si Jaime Marcos? Trabaho lang po ito, walang personalan. Kasi ako mismo naguguluhan sa kanyang mga galaw. Okay? In aid of legislation ng Foreign Committee on Foreign Relations na kanyang hawak, okay, na ang dating ay kanyang pinipiga, tinitiris niya ang mga membro ng gabinete at kapulisan. Kawawa dyan si Torre kahapon, masyado niyang ginigisa si Torre. Noong mga senador na yan na pro-Duterte ang dating, tungkol sa warrant of arrest, illegal daw, kidnapping daw, lahat-lahat. Sinabi na nga ng ICC, wala naman silang pakialam kung anong klase yung pagkakahuli, ang mahalaga nahuli na at nasa kanila na. Si Duterte, na masarap na nga ang buhay doon, maganda ang kulungan, kumpletong pagkain, air condition, lahat-lahat, maayos, sabi ni Sara. Parang hotel ang tinitirahan. Pero itong mga nandito, ayan ho ang dating. So, diwan ko kung ano yung masasabi dyan. Ang pinagtataka ko din, bakit hindi kinukumbida nitong si Jaime Marcos yung mga abogado ng ICC or may alam sa mga international law katulad ni Carpio? Ito po yung sinabi ni Justice Carpio na etong sila General Torre ay sumunod lang naman sa batas. Ito po yung kanilang paliwanag na sa tingin ko ay nasagot kung ano ang gusto na malaman ni Jaime Marcos. Kasi kanina nga umaga sa unang balita, nadinig ko si Jaime Marcos naninindigan na meron daw nalabag. Meron daw mali sa paghuli kay Digong. Heto po paliwanag ni Justice Carpio, maliwanag na maliwanag. Panoorin po ninyo. Morning to our viewers. Opo, Justice, pahingin ng insights po ninyo sa naging hearing kahapon dyan sa Senado. Lalo na nga po't may isang legal expert na nagsabi na mukhang mali ang procedure ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Well, there are two schools of thought, no? Opo. The first school of thought
hold that kailangan ng warrant of arrest of a local Court. judge. Yeah. Okay. The opposite school of thought, sinasabi na hindi na kailangan. Dahil under Republic Act 9851, nakalagay naman doon that the government has the option to prosecute the accused here or to surrender him to an international court. So which one? Ang sabi ni Secretary Remulla, they availed of the second option, yung they surrendered. So when they learned na merong warrant of arrest from ICC, they were informed by Interpol doon sa diffusion notice nakalagay doon, there is a warrant of arrest issued by the ICC, and yung diffusion notice is an alert yon, hindi pa naman request to arrest or to extradite, wala pa. Parang preliminary lang yon na maghanda kayo, there is already a warrant of arrest issued by the ICC. With that information, the Philippine government can now exercise its option whether to prosecute the subject here or to surrender. So ang ginawa nila, they decided to surrender. So those on the second school of thought, sinasabi nila that it is regular. At saka may dagdag sila na ang nakalagay naman sa Constitution, the warrant of arrest shall be issued by a judge. No? Tama. Normally, the judge is a Philippine judge. Pero pag meron tayong treaty or convention with another state, that judge can be a judge of that other state or the tribunal katulad ng ICC. So because in the ICC convention, in the Rome Statute, we agreed to cooperate and to turn over people charged before the ICC. Opo. No? So ang sabi nila, that requirement in the Constitution is satisfied because of that treaty. And that treaty, the Rome Statute, applies to us for offenses committed while we were a member. Okay. Kahit na hindi na tayo member ngayon, because we have the duty to cooperate with respect to offenses that were committed while we were a member. Opo. Justice, dalawang school of thought yun. No? Yes. Pero Justice, alin doon yung kaya ninyong depensahan? Siyempre, yung thoughts po ninyo will matter because you are a former Supreme Court Justice. Ano po? Ang pakiwari ko, and this is my personal, nahihirapan ang gobyerno na idepensa yung issue ng due process. Yun ang tanong may due process bang binigay sa dating presidente o wala? Malakas ang parte na hindi nyo binigyan ng due process. You as a former Supreme Court Justice, was there due process in this case? Well, this could go either way because this is a case of first impression. No? Wala pa nangyari. But if you look at the existing practice, pag merong red notice from Interpol, let's say from Italy, yung NBI natin, yung agency sa PNP na attending to Interpol matters, they don't go to the court anymore to get a warrant of arrest. Yung person requested to be extradited under the red notice, pipick upin na lang nila, i-deliver na nila, papasakay na nila sa aeroplano to be delivered to Italy. So yung under existing practice, if there is a red notice or a request for arrest and extradition through the Interpol, hindi na pumupunta ang local police natin to get a warrant of arrest. Pero if it's an extradition, hindi through the Interpol, like the US request us to extradite a person, yan, dumadaan yan sa RTC. Kung extradition, kailang surrender nga ang pinili. Yeah, kasi iba yung extradition Iba Kasi yung surrender. Tama po. Pero yan, yung surrender, you surrender it to an international court, hindi naman bansa yun. Tama. There is no extradition. Tama. Magkaiba yun. Opo. So, because of that, we really don't know how the Supreme Court will decide. No? Opo. It could go either way. Opo. Pero ang bottom line nga po, Justice, sa mata ng ordinaryong tao, hindi naman po sila lawyer kagaya ninyo at hindi naman sila bihasa sa mga news. Ang nasa isip lang nila, hindi nyo binigyan ng due process yung mata. Parang gano'n, yun ang piniplay up nung kabilang kampo. Kaya tinatanong po kita, Justice, kung sa palagay mo hindi, may due process naman, that is just how the international law occurs or is implemented. Yes, because may batas tayo Sinunod lang nila yung batas. Ang sabi ng Republic Act 1951, Section 17, the relevant government authorities have the option to either prosecute the person here or surrender him to the appropriate international court.
Former justice na po yang nagsasalita na yan. Hindi na daw po kailangan dumaan pa sa korte ng Pilipinas etong si Digong kasi hindi naman po extradition ang ginawa sa kanya kung hindi surrender. At ang warrant of arrest po niya ay inisyu ng korte sa International Criminal Court. So hindi po yun bansa, yun po ay entity. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ako abogado, hindi ako senador, hindi po ako nag-aral ng law, pero naiintindihan ko tong paliwanag ni Justice Carpio. Siguro, common sense lang naman, di ba? Intindihin mo lang maigi, manood ka lang ng mga balita. Kaya lang nga kasi, merong gusto si Amy Marcos na mangyari. Ano yun? Gawing iligal ang paghuli kay Digong at makuha niya ang simpatsya ng mga DDS na siya ay kumakampi kay Digong sa mga Duterte. Ngayon, ang Malacanang po sumagot na din. Ito, sana mapanood din to ni Amy Marcos kasi ito po si Attorney Claire ay kumuha po ng eksperto, ICC lawyer po talaga to, accredited lawyer. Panoorin po ninyo. Opo. Kahapon po sa Senate hearing ay marami pong naging issue pero hindi po masyadong na-elaborate yung mga sagot dahil po minsan ay nakakat po agad. Unahin po natin, Attorney Joel. Sinasabi po na mukhang labag ang ginawa sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte nang walang court order. Maaari niyo po bang i-explain dahil ang sinasabi po ni SOJ Boying Rimulya ay nasa batas naman po ng RA 9851 na pwedeng isurrender sa International Court. Pakiliwanag nga po yan, Atty. Butuyan. Yusek Claire, dalawang basihan yung validity ng implementation ng warrant of arrest. No? Unang-una, nandyan yung Republic Act 9851, which is actually a mirror image of the Rome Statute. Ito yung statute ng ICC. Nakasaad dun sa may Article 17 ng RA 9851 na kapag may warrant of arrest na inisyu ang isang international court, merong option ang Pilipinas na i-surrender directly to the international court yung suspect. No? Isa yon. Pangalawa, yung Article 59 ng Rome Statute. Nakalagay doon na kapag inaresto yung isang tao sa Pilipinas, no, halimbawa, ang procedure ay pwedeng idaan sa competent judicial authority at meron lang very basic na pwedeng tanungin yung competent judicial authority. Wala na siyang jurisdiction para questionin pa yung validity ng warrant of arrest. Nakalagay doon sa Article 59 mismo. Ang pwede niya lang gawin is i-verify yung identity ng naaresto, kung siya nga yung nakalagay sa warrant of arrest, and to make sure na yung rights ng yung arrested person ay respected pursuant to our domestic law. No? Ngayon, meron ng decision ang ICC mismo with respect to ano ba yung binding effect ng procedure under Article 59 kung kinakailangan dumaan sa domestic judicial authority. Sabi ng ICC sa Ongwen case noong 2015 na there is no duty on the arresting country to follow the procedure under Article 59. So hindi kinakailangan dumaan sa domestic judicial authority for as long as yung substance ng Article 59 is complied with, which is what yung identity ng accused, saka kung respected yung rights ng accused. Anong nangyari nung pag-aresto kay former President Duterte? Binasahan siya ng Miranda rights niya. No? So that's pursuant to our domestic law on arrest. And then meron siyang abogado doon. Hindi lang isa, dalawa. No? So yung substance ng Article 59 were actually complied with. So talagang both under our local law and under the ICC statute, complied with valid yung implementation ng warrant of arrest. Yusek Claire. Ibig sabihin, Attorney Butuyan, kahit hindi po tayo miyembro dito sa ICC, at ang ginamit natin primarily ay ang ating batas ng RA 9851, kung itatanungin pa rin nila kung
may substantial compliance tayo dito sa Article 59 ng Rome Statute. Ibig sabihin, nakapag-comply tayo, although hindi yun yung ginamit natin na batas, kundi yung RA 9851. Ganun po ba yun? Tama yun, Yusek Claire. No? We fully complied with our domestic law dahil nga merong discretion yung Philippine government to directly surrender the suspect to the international court. Okay, so hindi po kailangan na ng court order, katulad ng sinabi niyo po. Sa batas ho natin, hindi na kailangan ng court order. Meron po, siguro nadinig niyo po sa hearing kahapon, sinasabi po ni VP Sara na ito daw ay maliwanag na warrantless arrest dahil ang warrant of arrest ay dapat daw nagmumula sa local courts ng Pilipinas. Ano po masasabi niyo po doon? Meron hong warrant of arrest. It was issued by an international court na naging miyembro tayo. No? So hindi ho totoong warrantless arrest ito dahil talagang merong warrant covering the arrest of the former president. Ini-issue rin po na sabi po ni Senator Amy dahil ang una yatang pinakita ay i-warrant. Ano po masasabi nyo sa batas po natin patungkol dito sa i-warrant of arrest? Yusek Claire, sa batas mismo natin, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest. No? For as long as there exists the warrant of arrest, no? Pwede mag-aresto. In fact, pwede na sa atin yung e-warrant na sinasabi dun sa may revision ng ating rules of court. No? Even sa ICC mismo, hindi kailangan ipakita yung physical warrant of arrest dahil pwedeng e-warrant din yan. In fact, yung proceedings ng ICC, even yung kanilang trial lahat, paperless na yan. Talagang, talagang e-documents lahat yung ginagawa doon. Pero kung napanood niyo po yung hearing kahapon, may pinakita po kasing video na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na kasi may pinapakita sa kanya na warrant of arrest. Parang sinabi niya na, bakit niyo ipapakita sa akin yung papel na yan? So it means meron din physical copy ng warrant of arrest na pinakita sa kanya? Tingin ko, prinit yung e-warrant na yon at pinakita sa kanya, and valid ho yung ganong klaseng procedure. Valid po yun. Apo. At ito pa po, attorney, sinabi po nila na ni VP Sara, lumalabas daw pong ito ay extra rendition lamang. Ano po masasabi niya doon? Yung extra rendition ay yung pag-aresto ng parang isang terorista na isusurrender sa isang country, no? Sa ibang country, hindi sa international court, no? Dito merong doon walang warrant of arrest 'yon, yung extra rendition. Ito meron hong warrant of arrest issued by an international court, and hindi ito country to country. So hindi ho extra rendition yung nangyari dito. At isa pa po, pinag-uusapan din po yung diffusion at saka po yung red notice. Ang sabi po kasi, natanggap po nila ay yung wanted person diffusion. So, ano po sa tingin niyo po, nakapag-comply po dahil hindi daw po red notice ang natanggap? Ano po yung masasabi niyo po doon? Para sa akin, Yusek Claire, yung Interpol actually is just an international coordinating organization. No? Hindi siya talagang yung may power to really have a warrant effected. No? Siya lang yung nagko-coordinate na para maibigay yung warrant of arrest na galing sa either isang country or isang international court and idadaan papunta dun sa may country na may custody ng suspect. No? So whether it's diffusion or red notice yan, it doesn't matter kasi talagang kung yung red notice, binibigay yan shotgun sa lahat ng mga members ng Interpol. No? Yung diffusion, usually country to country yan. No? Pero regardless of the terminology, coordinating agency lang, organization lang yung Interpol. Ang mahalaga is valid warrant of arrest yung binigay ng Interpol sa atin, no? Regardless of how it gave it to us. So in other words, Attorney Butuyan, kapag wanted person diffusion at may nakalagay doon ng papatulong para arestuin, kailangan pa rin po makipag-coordinate ang gobyerno natin sa Interpol? Pwede hong kailangan may pag-coordinate din dahil member tayo ng Interpol, no? Pero kagaya nga ho na sinabi ko, kung sinerve yan sa atin ng Interpol, ibig sabihin valid yung warrant of arrest na yan, no?
And meron talaga tayong obligation na i-implement yung warrant of arrest na yan. Tinanong din po kasi ni Senator Amy, kapag ka daw po hindi tayo nakipag-coordinate sa Interpol, ano po yung maaaring maging consequence nito? Pwede hong sa susunod na sila naman yung may kailangan, hindi naman tayo pagbibigyan, no, ng Interpol kung sakaling meron tayong request for extradition halimbawa or implementation of a warrant ng halimbawa ng citizen natin or any foreigner who commits a crime in the Philippines, and we request for the custody of that suspect or that accused, pwede tayong hindi pagbigyan because we violated our commitment sa Interpol. Meron pa po kayong nais na idagdag, yung panghuling salita patungkol po dito sa silbi ng warrant of arrest at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC? Nakita naman natin yung pag-serve ng warrant of arrest, no. Naka-video nga lahat yung mga pangyayari. And kung ikukumpara natin yung pag-serve ng warrant of arrest kay former President Duterte sa pag-serve ng warrant of arrest sa ordinary suspect or criminal sa Pilipinas, sobrang nakakalamang si former President Duterte. In fact, ang daming privileges that were extended to him, no, over and beyond what is required by law. So, sa substance, wala talagang na-violate and valid yung implementation ng warrant of arrest. Okay, maraming salamat, Atty. Butuyan. Salamat. Alam niyo po, ang sabi ni Amy Marcos, hindi pa daw tapos ang hearing na ito. So, di ba, kumbidahin niya, invite niya itong si Atty. Butuyan para masoplak siya. Diba? Ito mismong ICC lawyer ito, accredited ng ICC to. Diba, ito ang tao na mas may alam at mas may makakapagpaliwanag kung tama o mali ang ginawa ng ating General Torre PNP-CIDG chief. Diba, ito yung maliwanag na paliwanag eh. Kaya nga sabi ko sa kahapon sa aking vlog, yung mga tanong ni Amy Marcos matagal nang nasagot, matagal nang naipaliwanag sa TV, di ba? Naipaliwanag sa mga balita. Saka kita nyo nag-hearing pa siya. Nangyari ito last week, itong paghuli kay Digong. Dumaan ang weekend. Pwede naman siyang pumunta sa nanay niya at kaya dating First Lady Imelda Marcos, nagpunta doon si PBBM. Sana tinanong niya na lang ng tinanong si PBBM doon. Diba? Kinausap niya na lang si PBBM doon. At hindi na siya nag-aksaya ng pondo ng Senado at na merwisyo ng abala ng trabaho ng mga PNP chief, CIDG chief, DOJ secretary, DND secretary, at ng itong kaya soldier, sino ba to? Si Anyo, si Edgardo Anyo. Diba? Pati DILG secretary, lahat halos ng mga ahensya ng gobyerno, mga ating mga kumbaga sa law enforcement, nandiyan, pinerwisyo niya. Para sa kapritsyo niya, para makapag-grandstanding, makapagpasikat. Kaya lang walang dating. Walang dating. Hindi po siya gusto ng mga DDS. Ayaw sa kanya. Hanggang kailan kakapit itong si Amy Marcos sa mga DDS? Sinusuka nga siya. Inaayawan siya. Dahil kitang-kita po ang kanyang pagiging balimbing. Hindi po ito sa atin sa ating kumbaga sa ating mga Pilipino, ang alam natin ang mga magkakapatid, di ba? Magkakasundo yan. Pero eto, naturingan ka pa namang ate, ikaw pa yung walang hiya. Ikaw pa yung nangwawalang hiya sa kapatid mo. Nainggit ka ba sa nararating ng kapatid mo? Hindi ka ba matahimik na ang kapatid mo naging presidente tapos ikaw hindi? Na mas maayos ang pamamahala ng kapatid mo? Diba? Masyado kang halatang-halata, Amy Marcos.
Naturingan kang ate na dapat ikaw ang gumagabay sa Pangulo. Sinusuportahan mo ang lahat ng kanyang ginagawa, which is tama naman. Ayon naman sa batas. Diba? Sa kamalibang isuko mo ang isang kriminal na gumawa ng napakaraming pag-uutos na nagdulot ng 30,000 gurguran dito sa ating bansa. Ano gusto mo? Kampihan ng mga kriminal? Ay nako. Sana po talaga matalo tong si Amy Marcos sa darating na eleksyon. Sana po talaga ay hindi nyo ito iboto. Kasi po, sakit lang ng ulo to. Perwisyo. Nakakabwisit makita ang kanyang pagmumukha. Na pinagtatanggol pa ang mga Duterte kaysa sa sarili niyang dugo. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Sana mapanood ni Amy Marcos itong mga paliwanag ni Justice Carpio at ni Attorney Butuyan. Diba? Sana mapanood niya to at nang malaman niya naman na tama lang ang ginawa ng kanyang kapatid. Tama lang ang ginawa nila General Torre. Diba? Wala bang YouTube yung cellphone mo, Senator Amy? Di ka nanonood ng ibang balita. So, yun lamang po. Bye-bye, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Huwag niyong kakalimutan na yung ating kaibigan, si Sir Mike Abe. Support po ninyo Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Salamat po. 469,000. Subscriber na po tayo. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtangkilik sa aking channel. Bye-bye po.